Ang alingas-ngas ng palengke ng silangan ay hindi kailanman nagpapahinga. Mula sa sariwang amoy ng isda at alat ng dagat, hanggang sa maingay na tawaran ng mga mamimili at sigawan ng mga tindera, lahat ay pamilyar kay Alona. Ito ang kanyang mundo. Ngunit sa araw na ito, ang bawat tunog ay tila nagpapahiwatig ng isang banta, isang lihim na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang matibay na balat. Naramdaman niya ang kakaibang pagbigat ng kanyang tiyan, ang madalas na pagkahilo na sinisikap niyang isantabi sa bawat paghawak niya sa malalaking tuna o bangus. Ang kanyang isip ay lumilipad sa isang takot na hindi na kayang itago. 3 linggo na ang nakalipas nang kumpirmahin ng maliit na klinik sa kanto ang kanyang pinangangambahan. Buntis siya. At ang ama? Isang misteryo, isang mabilis na pagkakamali ng isang gabing wala sa sarili. Alona, ano ba? Malata na yang isda mo sa kakadaldal mo. Sigaw ni Mang Tonyo, ang kanyang amo at parang pangalawang ama mula sa kabilang silyar. Opo, Mang Tonyo? Sagot niya, pilit nang ngumingiti. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata na ngayon ay tila bitbit ang bigat ng mundo. Naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ba ang senyales na babagsak na ang kanyang tinatagong sekreto? Napansin niya ang ilang matatandang babae na nagbubulungan habang dumadaan sa kanyang silyar. Mabilis siyang yumuko, nagkunwari na inaayos ang isda. Hindi niya kayang harapin ang mga tingin at bulungan, lalo na ngayon na hindi niya maipagkakaila ang sarili niyang takot. Simula nang maaga niyang matutunan ng buhay, tanging ang sarili niya lang ang maaasahan niya. Ngayon, meron siyang isa pang buhay na kailangan niyang protektahan. Ang pinakamalaking takot ni Alona ay hindi ang paghihirap. Lumaki siya sa hirap. Ang takot niya ay ang paghuhusga, ang tingin ng lipunan, at higit sa lahat, ang pagkabigo na idudulot niya kay Nanay Elena. Ang kanyang lola, ang nag-iisang pamilya niya, ay naghirap ng husto noon dahil sa isang malaking iskandalo na may kinalaman sa mayayaman. Isang alaala na pilit binabaon ni Alona sa limot, ngunit ngayon ay bumabalik, sariwa at masakit. Huwag kang magtiwala sa mga galing sa mansyon, Alona. Sila ang salot sa mundo. Gagamitin ka lang nila, tapos itatapon. Ito ang mga salitang tumatak sa kanyang isip simula pa noong bata siya. Ngayon, ang mga salitang iyon ay tila mas may bigat pa kaysa dati. Naramdaman ni Alona ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Hindi na ito ang karaniwang pagduduwal. May kakaiba. Tumingin siya sa malayo, sa karagatan na nagsisilbing buhay ng kanilang pamayanan. Ngunit ang pagtingin niya sa dagat ay nabaling sa isang hindi pamilyar na kotse, isang itim na SUV na nakaparada sa di kalayuan. Masyadong mamahalin para sa palengke ng silangan. Sa likod ng tinted na bintana, may nakita siyang anino. Isang anino na tila nakatitig sa direksyon niya. Kinabahan siya. Pakiramdam niya ay may nagmamasid. Mabilis niyang ibinalik ang pansin sa kanyang trabaho. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sana ay guni-guni lang niya. Sana ay hindi totoo ang kutob niyang mayroong naghahanap. Isang anino na may koneksyon sa gabing iyon. Habang naglilinis siya ng silyar at nag-aayos ng mga natirang isda, lumapit sa kanya ang isang babaeng naka-corporate attire, nakakaiba sa kapaligiran ng palengke. Nakasuot ito ng salaming pang-araw na itim at ang mukha nito ay bahagyang natatakpan ng scarf. May ngiti ito sa labi, ngunit hindi umabot sa mga mata. Miss, kung may alam ba kayo sa isang babaeng nagngangalang Alona Reyes? Tanong nito. Sa isang tonong parang nagmamadali, ngunit may bahid ng pagsubok. Napahinto si Alona. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang likod. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Sino ang babaeng ito? At bakit niya hinahanap si Alona? Ang lihim na pilit niyang itinatago ay tila nagbabanta ng lumabas.
at hindi niya alam kung paano ito haharapin. POV Marcos Alcantara. Ang skyline ng Makati ay laging nagpapaalala kay Marcos Alcantara ng kanyang posisyon, ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa araw na ito, ang malalaking gusali, ang pagbulong ng mga air conditioner sa kanyang marangyang opisina, ang bawat tunog ng kanyang imperyo ay tila walang saysay. Wala itong kakayahang burahin ang nakakapanlumo na emptiness sa kanyang dibdib. Nasa harapan niya ang isang maikling report, ilang linya ng teksto na naglalaman ng mga salitang palengke ng silangan, Alona Reyes, at pagbubuntis. Isang nakakatakot na kombinasyon na hindi niya inaasahan. Ang isang gabing wala sa sarili, puno ng kalabuan at pinilit na kasiyahan ay nagbunga ng isang responsibilidad na tila mas mabigat pa sa buong Alcantara Enterprises. Nag-flashback sa isip niya ang mga piraso ng alaala, ang matinding sakit ng ulo, ang labis na kalasingan, ang isang babaeng may matulis na tingin na pilit siyang kinakausap sa isang bar. Pagkatapos, ang isang blangkong espasyo. Pagkatapos, ang paggising sa isang hindi pamilyar na kwarto, nag-iisa at may matinding pakiramdam ng kahihiyan at pagkalito. Kung hindi dahil sa mga kaganapan kamakailan, malamang ay itinago niya na lang ito bilang isang bangungot. Ngayon, may patunay. May isang buhay na nabuo dahil sa gabing iyon. Sir Marcos, may schedule po kayo kay Miss Monteclaro sa 3 p.m. para po sa prenuptial arrangements at sa bagong partnership deal. Ang boses ng kanyang sekretary na si Kathy ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napabuntong hininga si Marcos. Clarissa Monteclaro, ang kanyang fiancé. Ang kanilang kasal ay hindi lang pag-iisa ng dalawang tao, kundi pag-iisa rin ng dalawang pamilya, dalawang malalaking negosyo. Ito ang inaasahan sa kanya, ang obligasyon na itinakda ng kanyang ama bago ito pumanaw. Nang dumating si Clarissa, ngiting-ngiti siya. Suot ang mamahaling damit na nagpapakita ng kanyang class at posisyon. Ngunit para kay Marcos, ang ngiting iyon ay tila may halong pilit. Isang pilit na pagpapanggap ng pagmamahal na sa puso niya ay hindi niya maramdaman. "Marcos, darling, you look so preoccupied," sabi ni Clarissa, hawak ang kanyang kamay. "Is it about the merger or something else?" May matalas na tingin sa kanyang mga mata, tila sinusuri ang kanyang bawat reaksyon. Pilit siyang ngumiti. "Business as usual, Clarissa. Nothing you should worry about." Ngunit sa loob niya, alam niyang nagsisinungaling siya. May malaking alalahanin at hindi ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa isang buhay na hindi niya sinasadyang nabuo. Pagkatapos ng meeting, agad niyang tinawagan ang kanyang private investigator. "Ano na ang balita? Nahanap mo na ba si Alona Reyes?" "Yes, sir. She's in Palengke ng Silangan. She runs a fish stall," tugon ng PI. "And the reports confirm her pregnancy." Isang butil ng kaba ang bumaba sa kanyang lalamunan. Hindi na ito isang posibilidad. Ito ay isang katotohanan. Ngayon, ang kanyang desisyon ay malinaw. Hindi niya maaaring baliwalain ang responsibilidad na ito. Ang pagiging ama ay isang bagay na hindi niya inaasahan, ngunit kailangan niyang harapin. Matapos mawala ang kanyang nakababatang kapatid sa isang aksidente noong bata pa siya, isang trahedya na sa loob niya ay kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa pakiramdam na hindi niya ito naprotektahan. Ang pangako niya sa sarili na poprotektahan niya ang anumang bahagi ng kanyang pamilya ay naging isang gintong patakaran. Kaya niya itong itago. Kaya niya itong bayaran. Ngunit paano niya mababayaran ang kanyang konsensya? Pinilit niyang ikonsidera ang lahat ng opsyon. Ang kasal kay Clarissa, ang reputasyon ng Alcantara, ang mga pamilya. Pero may isang bagay na nagtulak sa kanya. Ang larawan ng isang babae sa palengke, isang buhay na sinasabing nagmula sa kanya.
Hindi siya pwedeng tumalikod. Agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Hinihimok niya ang driver na bilisan. Kailangan niyang makita ang babae. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Nang makarating sila sa palengke ng silangan, ang amoy ng dagat at isda ay sumalubong sa kanya. Isang mundong malayo sa kanyang mga skyscraper na kinakita niya ang isang silyar. Isang babae na may matibay na tindig, nakikipag-ugnayan sa mga mamimili. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kaliskis ng isda. Ito si Alona Reyes. Nagulat siya. Hindi ito ang tipo ng babae na inaasahan niya. May matinding ganda sa kabila ng kanyang pagiging impleng tindera. May kakaibang lakas sa kanyang mga mata. Ibinaba ni Marcus ang bintana ng kanyang kotse. Tinitigan niya si Alona mula sa malayo. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mas mabilis. Ang isang gabing iyon ay nagbunga ng isang bagay na mas malaki pa sa kanyang buong imperyo. Isang bagay na kailangan niyang panagutan. Hindi sa kanyang mga magulang, hindi sa kanyang fiancé, kundi sa sarili niya. Hinayaan niyang bumaba ang kanyang thumb to at lapitan si Alona. Ayaw niya pang magpakita. Kailangan niya munang mag-observe. Nang makita niya ang thumb to na lumapit kay Alona at si Alona na nabigla, naramdaman niya ang matinding kaba. Ito na. Walang atrasan. Nagdesisyon si Marcus. Hindi siya isang duwag. Hindi siya tatakasan ang responsibilidad na ito. Kailangan niyang magpakita. Kailangan niyang kausapin si Alona. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Bumaba siya mula sa kanyang kotse. Sa bawat hakbang niya palapit sa palengke, sa mundo ni Alona, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang misyon. Ngunit kasama rin nito ang kakaibang determinasyon. Nakita ni Alona ang paglapit niya. Nag-angat ng tingin ng babae at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, ang takot sa mga mata ni Alona ay tila sumagot sa lahat ng tanong ni Marcus. Lumapit si Marcus sa silyar ni Alona. Ang tingin niya ay seryoso, determinadong harapin ang kinabukasan. Alona Reyes? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malinaw sa gitna ng ingay ng palengke. Ang paghinga ni Alona ay tila nahinto. Kailangan nating mag-usap, patuloy ni Marcus, na sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses sa kabila ng kaba. Tungkol ito sa anak mo. Pav, Alona Reyes. Ang palengke ng silangan ay biglang nanahimik sa pandinig ni Alona. Ang ingay ng mga tawaran, ang tunog ng mga alon, ang hiyawan ng mga tindera, lahat ay nawala. Tanging ang boses ng lalaking nakatayo sa harap niya ang kanyang naririnig. Alona Reyes, kailangan nating mag-usap. Tungkol ito sa anak mo. Parang isang suntok ang mga salitang yon sa kanyang sikmura. Ang lalaki, ang anino sa likod ng mamahaling kotse, ang gabing pilit niyang binabaon sa limot. Narito na siya. Hindi niya inasahan na ganito kabilis. Hindi niya inasahan na ganito kaganda ang taong iyon. Matangkad, may matalim na tingin, ngunit may bahid ng pag-aalala at may suot na mamahaling damit na sumisigaw ng kayamanan. Isa siyang bilyonaryo. Isang alkantara. Wala akong alam sa sinasabi mo. Matigas na sagot ni Alona. Pilit na pinaninindigan ang kanyang matibay na paninindigan. Ang kanyang mga kamay ay kinakabahan na naglinis ng silyar. Ngunit ang kanyang tingin ay nakatutok kay Marcus. Alona, alam kong alam mo ang tinutukoy ko. Sabi ni Marcus, lumapit ng bahagya. May hawak siyang isang sobre. May ebidensya ako. Ayoko sanang gawin ito sa ganitong paraan, pero kailangan kong panagutan ang responsibilidad ko. Inilabas ni Marcus ang isang tumpok ng pera. Mabilis na ipinatong sa silyar ni Alona. Para sa'yo at sa magiging anak natin. Nanggigil si Alona. Ang pagtingin niya sa pera ay parang pagtingin sa isang basura. Akala mo ba mabibili mo ako? Akala mo ba mabibili mo ang katahimikan ng isang babae dahil lang sa mayaman ka? Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Kung ano man ang nangyari, aksidente lang yon.
At hindi ko kailangan ng pera mo, lalo na ang tulong ng isang tulad mo. Dahan-dahan niyang kinuha ang pera at ibinalik kay Marcos. Ang kanyang mata ay puno ng hinanakit. Mula sa di kalayuan, nakita ni Alona ang anyo ni Nanay Elena, nakatayo sa tabi ng isang tindahan ng gulay, nakatingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng takot at galit. Ang mga mata ni Nanay Elena ay tila nagbabalik sa madilim na nakaraan. Napansin ni Marcos ang pagbabago sa mukha ni Alona. Hindi ito tungkol sa pera, Alona. Tungkol ito sa responsibilidad. Ako ang ama ng anak mo. Ama? Anong alam mo sa pagiging ama? Pabulong na sabi ni Alona, pero sapat para marinig ni Marcos. Ang mga tulad ninyo, kapag nakakuha na ng gusto, tapos na. Itatapon na lang ang lahat ng problema. Napuno ng emosyon ang kanyang boses. Ang mga tulad ninyo ang sumisira sa buhay ng mga simpleng tao. Ang mga tulad ninyo ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya ko noon. Ang mga tulad ninyo ang dahilan kung bakit naghirap si Nanay Elena. Lumakas ang kanyang boses. Walang pakialam ang mga mayayaman sa amin. Ginagamit lang ninyo kami. Huwag kang magpakita sa akin muli o sa anak ko. Kaya kong buhayin ang anak ko ng mag-isa. Wala akong kailangan mula sa iyo. Nagsimulang magtinginan ng mga tao sa palengke. Ang iba ay nagbubulungan. Ang iba ay nakatingin kay Marcos ng may pagkamangha at pagtataka. Napasandal si Alona sa kanyang silyar. Ang kanyang dibdib ay mabilis na humihinga. Ang matinding galit ay nag-iwan ng hapdi sa kanyang lalamunan. Ngunit sa likod ng galit na yon, may kirot ng takot. Takot na ang nakaraan ay muling mangyari. Takot na ang kanyang anak ay maranasan ang dinanas niya at ng kanyang lola. Subalit, kinabukasan at sa mga sumunod pang araw, naggulat si Alona. Muling bumalik si Marcos, hindi sa kanyang mamahaling kotse, kundi sa isang simpleng SUV. Hindi na siya nagtatago. Nagdala siya ng lugaw, ng sopas. Hindi niya pinilit na makipag-usap, tanging ang pagpapakita lang ng kanyang presensya. Sa bawat pagbalik niya, mas lalong nanggigigil si Alona. Hindi ka ba marunong umintindi? Ayoko sa'yo. Ayoko sa kahit anong nagmula sa mga tulad mo. Ibisang umaga, dumating si Marcos na may dalang isang maliit na bag ng mga bitamina at prutas. Ilang buwan na ang lumipas at lumalaki na ang tiyan ni Alona. Hindi ko ito ipinipilit, Alona, sabi ni Marcos, kalmado ang boses. Gusto ko lang siguraduhin na maayos kayo ng anak natin. Ngunit hindi niya nakita ang pagiging kalmado sa mata ni Alona. Nakita niya ang galit, ang puot, ang pagtanggi. Umalis ka na, Marcos! Sigaw ni Alona. Itinapon ang isang plastik na lalagyan ng isda na muntik nang tamaan si Marcos. Ayoko ng mukha mo. Ayoko ng pangalan mo. Umalis ka. Lumayo si Marcos, isang bakas ng sakit sa kanyang mukha. Ngunit may matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi siya sumuko. Habang naglilinis ng silyar kinagabihan, nakaramdam si Alona ng pagod. Pinupunasan niya ang lamesa. Nag-iisa na siya sa palengke. Biglang may pumigil sa kanyang kamay. Si Marcos, muling bumalik. Alona, sana maintindihan mo, hindi ako aalis. Karapatan ko ang maging ama ng anak ko. Ang boses niya ay malalim. Punong-puno ng matinding paninindigan. Nanginginig ang buong katawan ni Alona. Ginulat niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Marcos. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha. Wala kang karapatan. Sigaw ni Alona, ang kanyang boses ay tila sirang-sira. Wala. Hindi makatulog si Marcos. Ang mga salita ni Alona, wala kang karapatan. Wala. Ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang puot sa kanyang mga mata, ang pait sa kanyang boses ay nagpapahirap sa kanya. Alam niyang may mas malalim pa sa likod ng pagtanggi ni Alona at kailangan niyang alamin iyon. Ang mga salita tungkol sa pagsira sa pamilya at Nanay Elena ay nagpaalala sa kanya ng kanyang misyon.
Kinabukasan agad niyang tinawagan ang kanyang private investigator. Gusto ko ng detalyadong background tungkol kay Nanay Elena Reyes. Lahat. Mga nakaraang trabaho. Saan siya nakatira noon? Kahit anong maliit na impormasyon. Makalipas ang ilang araw, dumating ang report. Sa bawat pahina na binasa ni Marcus, lalo siyang nabibigla. Pangalan, Elena Reyes. Nakaraang trabaho, labandera, at katulong sa iba't ibang tahanan. Kasama na ang Alcantara Residence. Nanlamig si Marcus. Alcantara Residence, ang lumang mansyon ng kanilang pamilya kung saan sila lumaki. Ang bahay na puno ng alaala. Binasa pa niya ang report. Si Nanay Elena Reyes ay nagtrabaho sa kanilang mansyon noong mga 1970s, ngunit hindi lang iyon. Mayroon ding insidente ng pagnanakaw kung saan siya ang sinisisi. Isang mamahaling perlas na kwintas na nawala at si Nanay Elena ang pinaghihinalaan. Walang sapat na ebidensya, ngunit sapat na ang akusasyon para paalisin siya sa mansyon ng walang kaunting konsiderasyon. Nakasaad din sa report na si Elena Reyes ay noon pa man ay isang inosenteng single mother at ang pinsala sa kanyang reputasyon ay nagdulot ng matinding paghihirap sa kanya at sa kanyang anak. Binalikan ni Marcus ang kanyang sariling alaala. Malabo. Napakabata pa niya noon, ngunit naaalala niya ang ilang matatandang katulong na nagbubulungan ang tensyon sa bahay. Hindi niya akalain na ang isang simpleng insidente noon ay may ganitong malaking epekto sa buhay ng isang tao. At ngayon, ito ang nagiging pader sa pagitan niya at ni Alona. Nararamdaman niya ang matinding pagsisisi. Ang mga kasalanan ng kanyang ninuno ay bumabalik at humahabol sa kanya. Kailangan niyang harapin si Nanay Elena. Pumunta si Marcus sa palengke. Nakita niya si Nanay Elena sa tabi ng silyar ni Alona. Tinutulungan ito. Ang matandang babae ay may matinding aura, isang klase ng dignidad sa kabila ng pagiging abala sa palengke. Lumapit si Marcus. Ang puso ay kumakabog. Nanay Elena? Nag-angat ng tingin si Nanay Elena. Nang makita siya, ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang dating takot ay napalitan ng matinding galit. Anong ginagawa mo rito, binata? Mahinang tanong ni Nanay Elena, ngunit may bigat sa bawat salita. Nalaman ko po ang nangyari noon, sabi ni Marcus, dahan-dahang, tungkol po sa inyo, sa mansyon ng Alcantara. Humihingi po ako ng tawad para sa pamilya ko. Napatawa ng mapait si Nanay Elena. Tawad? Ang tawad ba ay makakapagbalik sa panahong nasira ang buhay ko? Sa panahong pinaghinalaan akong magnanakaw? Na pinaniwalaan ng lahat kahit wala akong kasalanan? Ang kanyang boses ay tila nagbabalik sa nakaraan puno ng sakit. Saan man galing ang Alcantara, puro pananakit ang dala. Noon sa akin, ngayon sa apo ko. Sa sandaling iyon, tila lumipad si Nanay Elena sa nakaraan. Flashback ng Nanay Elena. Naglalabas si Elena sa likod ng malaking mansyon. Buntis siya noon sa kanyang anak, ang nanay ni Alona. Nagmamadali siya dahil may lagnat ang kanyang anak. Bigla siyang tinawag ng ginang Alcantara. Galit na galit. Magnanakaw, ibalik mo ang kwintas. Sumumpa si Elena na wala siyang kinalaman, ngunit walang nakinig. Tinapon siya palabas ng gate, kahit na may sakit siya at nagbubuntis. Ang mga tingin ng mga kapitbahay, ang mga bulong, ang pagtitiwalag sa kanya, ang lahat ay tila punyal na tumusok sa kanyang puso. Balik sa kasalukuyan. Huwag mong lalapitan ang apo ko, sabi ni Nanay Elena. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Hindi ko hahayaang maranasan niya ang dinanas ko. Hindi na nakasagot si Marcus. Alam niyang, sa mga sandaling iyon, ang kanyang pangalan ay hindi lang Marcus Alcantara, kundi ang simbolo ng lahat ng nakaraang sakit para sa dalawang babaeng ito. Ngunit ang pagtanggi ni Nanay Elena ay lalong nagpatibay sa kanyang desisyon. Hindi niya maaaring hayaan na ang mga kasalanan ng nakaraan ay sirain ang kinabukasan ng kanyang anak. Samantala,
Sa isang mataas na tore sa Makati, nakaupo si Clarissa Monteclaro. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Nakita niya ang mga larawan ni Marcos sa palengke. Kausap si Alona. At ngayon, kausap si Nanay Elna. Ang kanyang tamto ay nagpadala ng sunod-sunod na update. Narinig niya ang mga bulungan ng kanyang mga kaibigan sa high society tungkol sa bagong fling ni Marcos, ang skandal ng Alcantara. Ang kanyang puso ay kumalabog sa galit. Ang kanyang posisyon bilang fiancé ni Marcos ay nagiging katawa-tawa. So ito pala ang dahilan kung bakit abala ka, Marcos? Bulong ni Clarissa. Ang kanyang mga kuko ay mahigpit na nakakapit sa kanyang cellphone, isang cheap na tindera mula sa palengke, at may connection pa sa lumang katulong ng pamilya mo. Isang tawag ang ginawa niya. May bago akong trabaho para sa'yo. Gusto kong malaman mo ang lahat tungkol sa babaeng iyon, sa mga kaibigan niya, sa mga gawin niya, lahat. Pati na rin ang tungkol sa pamilya niya. Huwag kang papalpak. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Clarissa at lumapit sa salamin. Inayos niya ang kanyang buhok, pilit na pinapanatili ang kanyang composed na mukha. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may isang apoy ng inggit at paghihiganti na nangingilid. Kaya pala, may bago kang laruan, Marcos. Hindi mo ako kilala. Ang kanyang boses ay puno ng pangako ng kapahamakan. Hindi ako papayag na sirain mo ang lahat ng pinaghirapan ko. POV, Clarissa Monteclaro. Ang marmol na sahig ng kanyang penthouse ay malamig sa paanan ni Clarissa, ngunit ang apoy sa kanyang loob ay umapaw na. Hindi lang ito galit, isa itong nakakapasong takot. Ang bawat salita mula sa report ng kanyang private investigator ay tila isang suntok sa kanyang sikmura, nagwawasak sa kanyang perpektong mundo. Confirmed po, Miss Clarissa. Si Alona Reyes nga po ang babaeng kasama ni Sir Marcos sa palengke ng Silangan. At buntis po siya. Buntis. Sa isip ni Clarissa, ang salitang yun ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang mga pangarap. Isang tindera, isang walang kwentang babae mula sa laylayan ng lipunan. Paanong nangyari iyon? Paanong nalapastangan ng isang hamak na babae? Ang kanyang Marcos, ang kanyang magiging asawa. Ang lalaking magliligtas sa kanyang pamilya mula sa bingit ng pagkalugi. Mahigpit siyang humawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong durugin ng matigas na kahoy. Ang kanyang pamilya, ang Monteclaro, ay nasa krisis. Kailangan niya si Marcos. Hindi lang dahil sa pag-ibig na sa totoo lang ay hindi na niya sigurado kung ano pa, kundi dahil sa pangangailangan. Ang kasal na ito ang tanging paraan para mabuhay silang muli. Paano nangyaring yan? Nanginginig niyang tanong. Kahit na alam niya na wala nang silbi ang pagtatanong, nangyari na. Ang report po namin, Sir Marcos was drugged that night, miss. It was... Hindi na importante yan. Sigaw ni Clarissa, pinutol ang PI. Ang importante, may bunga ang gabing iyon. At ang babae, isang Alona Reyes, isang tindera, isang nobody. Ang kanyang utak ay mabilis na nagtrabaho. Kailangan niyang kumilos. Hindi niya maaaring hayaan na sirain ng babaeng ito ang kanyang kinabukasan. Ang pangalan ng Monteclaro ay hindi maaaring malugmok dahil lang sa isang skandalo na dulot ng isang cheap na babae. Kailangan niyang makita si Alona. Personal. Kinabukasan, nakadisguise si Clarissa. Simple lang ang suot niya. Isang malaking salamin sa mata, sombrero, at isang scarf na halos takpan ng kalahati ng kanyang mukha. Lumabas siya ng kanyang sasakyan at naglakad patungo sa palengke. Ang amoy ng isda ay halos masuka siya, ngunit pinilit niyang manatili. Mula sa malayo nakita niya si Alona. Nakakita siya ng isang babae na matigas, may matulis na dila, ngunit may kakaibang kinang sa mga mata. May malaki ng tiyan si Alona. Diyos ko, totoong buntis nga, bulong ni Clarissa sa kanyang sarili.
lalong naramdaman ng matinding panggigigil. Ang tiyan na iyon ay sumisigaw ng katotohanan, isang katotohanang handa niyang burahin. Naglakad siya palapit sa silyar ni Alona. Hindi niya direktang hinarap. Nagkunwari siyang mamimili, hinawakan ng ilang isda, at sumilip sa paligid. "Ate, magkano po itong isda?" tanong ni Clarissa. Pilit na ginagaya ang boses ng isang simpleng mamimili. "Ang bangus, 120 pesos bawat kilo," sagot ni Alona. Walang kahirap-hirap. "Ah, sige," tugon ni Clarissa. "Ang ganda mo naman po, ate. Mayaman siguro ang jowa mo, ano?" Binigyan niya ng nakakalokong ngiti si Alona. Tiningnan siya ni Alona nang may pagdududa, ngunit mabilis na nawala ang tingin. "Walang mayaman na magkakaroon ng relasyon sa isang tulad ko, ate. Huwag kayong maniwala sa mga bulungan." "Ay, ganun ba?" sabi ni Clarissa. Mas lalong binibigyan ng diin ang kanyang boses. "Kasi may mga balita akong naririnig tungkol sa isang dalagang tindera na nabuntis ng isang mayamang lalaki. Hindi lang siya basta mayaman, kilalang kilala pa. Sana naman ay hindi ka ginagamit lang, ate. Mahirap na ang buhay ngayon, lalo na kung mag-isa kang bubuhay ng bata. Hindi lahat ng lalaki ay may pananagutan." Nakita ni Clarissa ang pagbabago sa mukha ni Alona. Nagulat, nagalit, ngunit may bahid ng takot. "Wala kayong pakialam," matigas na sabi ni Alona. "Umalis na kayo kung hindi kayo bibili." Napangiti ng bahagya si Clarissa. Nagtagumpay siya. Natamaan niya ang kanyang kalaban. Ngayon, oras na para sa susunod na hakbang. Pagkatapos umalis sa palengke, tinawagan ni Clarissa ang kanyang trusted network ng mga socialites at gossip columnists. "Narinig mo na ba ang latest? Ang engagement ni Marcos Alcantara ay nasa bingit ng pagkasira," sabi niya sa isang kaibigan. Pilit na pinapanatili ang boses na parang nagulat. May isang babae sa palengke na bigla na lang nagpakita. Buntis daw. At ang balita, sinabi ni Marcos na siya ang ama. Imagine! Inilatag niya ang storya, binago ang ilang detalye para lalong gawing masama ang dating ni Alona. Ang babae, ginamit daw si Marcos. Sinamantala ang isang gabing lasing si Marcos. Ngayon, naghahabol ng pera. Kawawa naman si Marcos. At syempre, ako. Mabilis na kumalat ang usapan. Ang bawat bulungan ay tila ba isang lason na bumabalot sa palengke ng silangan. Ang mga kapitbahay na dati ay kaibigan ni Alona ay biglang naging malamig. Ang mga tingin ay puno ng paghusga. Ang mga bulungan ay mas lumakas. Narinig ni Clarissa ang mga balita na kumakalat sa palengke mula sa kanyang mga tao. Masaya siya. Ngunit hindi sapat iyon. Kailangan niyang durugin ng tuluyan si Marcos para lumayo ito kay Alona. Naglakad si Clarissa patungo sa kanyang computer. Binuksan niya ang kanyang email. Mayroon siyang contact sa isang sikat na journalist, isang lalaking mahilig sa mga kontrobersyal na istorya at may pagkamuhi sa mga mayayaman. Sumulat siya ng isang anonymous email gamit ang isang dummy account. "Dear Sir, mayroon akong impormasyon tungkol sa isang malaking iskandalo na kinasasangkutan ni Marcos Alcantara, ang CEO ng Alcantara Enterprises. Mayroon siyang lihim na kalaguyo na isang mahirap na tindera sa palengke ng silangan. Buntis ang babae, ngunit imbes na panagutan, kinukuha lang ni Marcos ang bata at itinapon ng babae. Isang malinaw na pagmamaltrato sa mahirap at pagpapabaya sa kanyang responsibilidad bilang isang lalaki. Ang babae ay si Alona Reyes." Idinagdag pa niya ang ilang detalye. Pinipilit na gawing mas trahedya ang sitwasyon ni Alona at mas masama ang karakter ni Marcos. Ang kanyang layunin ay sirain ang reputasyon ni Marcos, gawin siyang kontrabida upang walang sinumang magnanais na iugnay siya kay Alona. At si Alona? Hayaan siyang mabulok sa kahihiyan. Nang matapos niyang isulat ang email, pinindot niya ang send. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, na ngayon ay tila may itinatago na matinding kadiliman.
Napabuntong hininga si Clarissa, isang tunog na may halong tagumpay at pagkadesperado. Naramdaman niya ang matinding pagod sa kanyang pagpapanggap. Bumalik siya sa kanyang mesa, kinuha ang kanyang baso ng champagne at sumandal sa mamahaling silya. Ang dilim ay unti-unting bumabalot sa kanyang penthouse. Sa labas, ang mga ilaw ng Makati ay kumikinang, ngunit sa loob niya, ang dilim ay mas matindi. Tinitigan niya ang isang larawan sa kanyang telepono, isang larawan ni Marcos at Alona na nakuha ng kanyang PI. Masaya sila noon, nag-uusap sa palengke. Ngayon, ang larawang yon ay parang lason sa kanyang paningin. Hindi sila maaring maging masaya. Bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang sumpa. Hindi ako papayag. POV, Marcos Alcantara. Ang mga headlines sa online news portal at sa social media ay parang mga matatalim na kutsilyo na sumusugat sa reputasyon ng Alcantara Enterprises. Bilyonaryong Alcantara may lihim na tindera sa palengke buntis. Ikinasal na ba si Marcos Alcantara? Sino si Alona? Ang skandalo ng isang gabi. Marcos Alcantara buntis ang kalaguyo? Pinukpok ni Marcos ang kanyang kamao sa kanyang desk. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dugo. Alam niyang ito ang gawa ni Clarissa. Ang kanyang galit ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para kay Alona. Ang babaeng, sa kabila ng kanilang nakakabaliw na sitwasyon, ay unti-unti nang nagiging mahalaga sa kanya. Sir, tumatawag po ang legal team. They're asking for a statement. Sabi ni Kathy, ang kanyang secretary. Ang boses ay puno ng kaba. Sabihin mo, hindi ako magbibigay ng statement. Matigas na sagot ni Marcos. Basta ipagtanggol nila ang Alcantara. Ako na ang bahala kay Alona. Ang totoo, hindi niya lang poprotektahan ang kanyang pangalan. Ang puso niya ay umaray sa tuwing naiisip niya ang posisyon ni Alona. Ang babaeng iyon, na kinamumuhuyan siya, ay ngayon ay nasa sentro ng isang skandalo na hindi niya ginusto. Ito ang kanyang kasalanan. Nang makarating siya sa palengke ng Silangan, ang dating maingay at masiglang lugar ay tila nanahimik na. Ang mga tingin ng mga tao ay nakatingin kay Alona. Hindi na ito simpleng bulungan. Ito ay malinaw na paghusga, pagtatakwil. Nakita niya si Alona. Nakaupo sa kanyang silyar, nakayuko. Ang kanyang tiyan ay malaki na. May mga tao sa paligid niya, hindi para bumili ng isda, kundi para makipagbulungan, at may ilang naghahagis ng matatalim na salita. Ikaw na mga agaw, sigaw ng isang matandang babae. Gold digger, hindi ka nahihiya. Sa dami ng lalaki, sa asawa pa ng iba ka pumatol. Malas ka sa palengke, Alona. Sigaw naman ng isang tindera sa kabilang silyar. Umalis ka na dito. Nasisira ang negosyo namin dahil sa iyo. Nanindig ang balahibo ni Marcos. Nakita niya ang pagpipigil ni Alona, ang pilit na pagpapanggap, na hindi niya naririnig ang lahat ng iyon. Ngunit nakita rin niya ang pagyanig ng kanyang mga balikat, ang pagluha ng kanyang mga mata. Hindi na siya nakapagpigil. Tumakbo si Marcos palapit kay Alona, na tila isang tigre na handang ipagtanggol ang kanyang kapamilya. Tama na! Malakas niyang sigaw na nagpatahimik sa buong palengke. Lahat ay napatingin sa kanya. Ang mga mata ay nanlaki nang makita nila ang bilyonaryo na si Marcos Alcantara. Lumapit si Marcos kay Alona. Hinawakan niya ang balikat nito. Wala kayong karapatang saktan siya. Walang karapatang humusga. Sino ka ba para magsalita? Tanong ng mga isang lalaki. Ako? Matigas na sagot ni Marcos. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa palengke. Ako ang ama ng anak niya, at ako ang lalaking pananagutan siya. Walang sino man ang may karapatang lapastanganin ang babaeng ito at ang anak ko. Isang malakas na "Oh!" ang narinig mula sa palengke. Nagulat ang lahat. Maging si Alona ay nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi ko siya pababayaan, patuloy ni Marcos habang tinititigan ang bawat isang humuhusga.
Hindi siya mag-isa. Kaya kung may problema kayo, sa akin kayo magsumbong, hindi sa kanya. Hinawakan ni Marcos ang kamay ni Alona. Halika na, Alona. Aalis tayo dito. Pilit na pumalag si Alona. Ayoko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi mo ako pwedeng kunin sa lugar ko. Alona, hindi ito tungkol sa akin o sa'yo lang ngayon. May anak tayo. Kailangan nating protektahan ang bata. Hindi ito ligtas para sa iyo dito. Sabi ni Marcus, mas malambot ang boses. Para sa kanya. Sa wakas, tiningnan siya ni Alona sa mata. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Marcus. Isang sinseridad na unti-unti niyang pinapaniwalaan. Ang mga salita ni Marcus ay tila ba isang pader na humaharang sa lahat ng puot at paghusga. Kasama ang lahat ng pagtingin at bulungan, inalalayan ni Marcus si Alona palabas ng palengke. Sumakay sila sa isang kotse na naghihintay sa kanila. Isang disenteng kondominium ang inihanda ni Marcus para kay Alona. Ligtas, malayo sa mga mata ng publiko. Sa loob ng kondo, tahimik si Alona. Nakaupo siya sa sofa. Tila ba hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Alona, alam kong mahirap itong tanggapin, sabi ni Marcus, lumapit sa kanya. Pero kailangan nating maging matatag para sa anak natin. Tiningnan siya ni Alona. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Bakit mo ginawa yon, Marcus? Bakit mo ako pinahiya? Bakit mo sinabi ang lahat? Hindi ko ikinahihiya ang anak ko, Alona. Matigas na sabi ni Marcus. At hindi ko hahayaang saktan ka ng kahit sino dahil lang sa anak natin. Ako ang may pananagutan sa lahat. Ako ang lalaki. Dapat akong humarap sa mga problema. Sa sandaling iyon, nakita ni Alona ang isang iba't ibang Marcus. Hindi na ang aroganteng bilyonaryo, isang lalaking may pananagutan. Ang gabing iyon, hindi ko sinasadya, sabi ni Marcus. Ang kanyang boses ay tila may halong sakit. May pumilit sa akin na uminom. May naglagay ng kung ano sa inumin ko. Hindi ko maalala ang lahat, pero hindi ko sinasadya na saktan ka. Hindi ko sinasadya na mangyari ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi sumagot si Alona ng may galit. Tumingin siya kay Marcus, at sa kauna-unahang pagkakataon din, tila nakita niya ang isang bahagi ng katotohanan. Samantala, sa kanyang penthouse, nagngingit-ngit sa galit si Clarissa nang makita niya ang mga balita sa TV. Marcus Alcantara, inamin ang responsibilidad, ang kanyang plano na sirain si Alona at pilitin si Marcus na balikan siya ay nabigo. Sa halip, lalo pang lumakas ang kanilang koneksyon. Hindi ito mangyayari. Sigaw ni Clarissa, hinagis ang remote. Hindi ko hahayaang agawin niya ang lahat ng pinaghirapan ko. Lahat ng dapat ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila naging pula sa galit. Ang kanyang isip ay nagplano ng mas malalim, mas masama, mas matindi pa sa pagpapakalat ng tsismis. Kailangan niyang burahin si Alona at ang bata para wala nang sagabal sa kanyang kasal kay Marcos. Nang gabing iyon, habang si Alona ay nakahiga sa kanyang bagong kama, ramdam niya ang pagod. Ang stress ay halos mawalan siya ng ulirat. Ngunit nang dumating si Marcus, ang kanyang presensya ay tila nagbigay ng kakaibang katahimikan. Hindi kita pababayaan, Alona. Bulong ni Marcus, hawak ang kanyang kamay. Ikaw at ang anak natin, poprotektahan ko. Nag-angat ng tingin si Alona. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit meron ding isang maliit na kislap ng pag-asa. Ang mga salita ni Marcus ay tila ba naghuhulma ng isang pader. Isang pader na hindi niya kailanman inakalang magkakaroon siya. Ang kanyang puso ay tila may kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na matagal nang nawala yung damdan ba? POV, Clarissa Monteclaro. Ang basag na salamin ng remote control na tinapon niya ay tila sumasalamin sa basag na pamangarap ni Clarissa. Ang mukha ni Marcos sa TV, hawak ang kamay ng tindera.
Inamin ang pagiging ama. Para kay Clarissa, isa itong hayagang paghamak, isang insulto na masakit pa sa anumang sampal. Walang hiya ka, Marcus! Sigaw niya sa walang lamang living room ng kanyang penthouse. Paano mo nagawa ito sa akin? Paano mo ipinagpalit ang isang Monteclaro sa isang hamak na babae mula sa palengke? Ang kanyang mga magulang ay dumating. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at galit. Clarissa, ano itong naririnig namin? Kumakalat ang balita na may ibang babae si Marcus. Nasisira ang pangalan natin. Ang negosyo natin. Hindi niyo naintindihan, Papa? Sigaw ni Clarissa, lumapit sa kanila. Ito ang tanging paraan. Si Marcus lang ang makakapagligtas sa atin. Ngayon, dahil sa babaeng iyon, lahat ay nasisira. Kung ganoon, ayusin mo. Sigaw ng kanyang ama. Ang boses ay puno ng pagkadesperado. Hindi tayo pwedeng bumagsak, Clarissa. Walang Monteclaro ang bumabagsak. Gawin mo ang lahat para bumalik si Marcus sa'yo. Ang mga salita ng kanyang ama ay nagtulak sa kanya sa isang sulok. Ang kanilang malaking Monteclaro Empire ay nasa bingit ng pagkalugi. Ang kanilang mga ari-arian ay unti-unting nawawala. Ang kasal na ito, ang tanging lifeline nila. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang kanyang utak ay nagplano, nagbalangkas ng isang masama, ngunit tanging solusyon. Hindi na sapat ang pagpapakalat ng tsismis. Hindi na sapat ang paninira ng reputasyon. Kailangan niya ng mas matindi. Kailangan niyang burahin si Alona at ang bunga ng kanilang pagkakamali. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero na matagal na niyang hindi dinial. Ito ang numero ng isang taong gumagawa ng dirty work para sa kanya noon. Hello? Ako ito. May trabaho ako para sa'yo. Ang boses ni Clarissa ay malamig, matigas. Gusto kong mawala ang babaeng nagngangalang Alona Reyes at ang kanyang problema. Miss Clarissa, delikado po yan. Tugon ng lalaki sa kabilang linya, medyo nag-aalangan. Mayaman ka kung gagawin mo ito, matigas na sabi ni Clarissa. At sisiguraduhin kong hindi ka mahuhuli. Walang sino man ang makakaalam. Kaya mo bang gawin ang lahat para sa akin? Natahimik ang lalaki. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, Opo, Miss Clarissa. Kailan po hintayin mo ang signal ko? Putol ni Clarissa. Gusto ko silang subaybayan. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya. Gusto kong malaman kung saan siya nagpupunta. Anong ginagawa niya? Bawat detalye. Binaba niya ang telepono. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngingiti ng tagumpay, ngunit puno ng matinding kadiliman. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Alona. Ang pagbabanta ay hindi lang sa mga bulungan ng mga tao. May pakiramdam siyang may nakamasid. Nasa grocery store siya isang hapon, bumibili ng mga pangangailangan para sa kanyang kondo. Biglang may nakita siyang isang lalaki sa likod niya, nakatitig sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiwas ng tingin at umalis. Sa bahay nakakatanggap siya ng mga tawag mula sa hindi kilalang numero. Pag sinasagot niya, walang nagsasalita, tanging tahimik lang sa kabilang linya. Minsan, may mga random na text messages na naglalaman ng mga salitang mag-ingat ka o malapit na ang katapusan mo. Kinakabahan si Alona. Ikinuwento niya ito kay Marcus. Sigurado ka? Tanong ni Marcus. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi kaya guni-guni mo lang dahil sa stress? Hindi, Marcus. Matigas na sagot ni Alona. Nararamdaman ko. May sumusunod sa akin. Sigurado akong si Clarissa ang nasa likod nito. Naramdaman ni Marcus ang pag-alala. Agad siyang kumilos. Naglagay siya ng karagdagang seguridad sa kondo ni Alona. Nag-install siya ng CCTV sa labas. Naglagay siya ng 2 bodyguards na discreetly na susunod kay Alona. Hindi ko hahayaang saktan ka ng kahit sino, sabi ni Marcus. Hawak ang kamay ni Alona. Protektado ka. Protektado ang anak natin. Ngunit sa kabila ng lahat ng seguridad na ibinigay ni Marcus,
May isang bahagi kay Alona na ayaw pa ring magtiwala ng lubusan. Ang kanyang mga karanasan sa nakaraan, ang mga salita ni Nanay Elena, ay nag-iwan ng malalim na sugat. Pakiramdam niya, ang paglapit sa mundo ni Marcus ay laging may kaakibat na panganib. Ang takot na gamitin at itapon ay laging nakakubli sa kanyang puso. Sa kabilang banda, patuloy ang pagmamanman ng mga tao ni Clarissa. Araw-araw, nakakatanggap si Clarissa ng mga update. Nandyan pa rin po ang bodyguards, Miss Clarissa. Mahigpit po ang seguridad. Hindi bale? Bulong ni Clarissa. Hindi ko sila hahayaan. Hindi ito ang katapusan. Nasa loob ng kanyang kwarto si Clarissa. Nakatitig siya sa isang mamahaling set ng mga kutsilyo na nakadisplay sa kanyang koleksyon. Kinuha niya ang pinakamatalim at dahan-dahan niyang hinawakan ang talim. Ang lamig ng metal ay tila nagpapahinahon sa kanyang galit. Masarap pala ang maging masaya, bulong niya na may nakakakilabot na nangiti. Tingnan natin hanggang kailan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kadiliman. POV. Alona Reyes. Ang mga araw ni Alona sa kondominium ay tila ba isang laging pagsubok. Ligtas siya, oo, walang bulungan, walang naninira sa kanya. Ngunit ang pakiramdam ng pagkakakulong, ng pagkakahiwalay sa kanyang mundo ay bumibigat sa kanyang puso. Ang presensya ni Marcos ay laging naroon, nag-aalala, nagpoprotekta. Unti-unti, nakikita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Ngunit ang pader na itinayo niya sa pagitan nila ay matigas pa rin. Isang hapon, habang nag-aalala siya tungkol sa kinabukasan ng kanyang anak, lumapit si Marcos. Alona, may gusto akong ipakita sa iyo. O hindi nagtanong si Alona. Sumunod lang siya. Sumakay sila sa kotse at nagmaneho si Marcos palayo sa mataas na gusali ng Makati. Nagtaka si Alona kung saan sila pupunta. Saan tayo pupunta? Mahina niyang tanong. Sa isang lugar na may koneksyon sa inyo. Sa atin. Sagot ni Marcos. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. Ilang oras ang biyahe. Palayo sila nang palayo sa syudad, patungo sa isang lugar na tila ba naiwan na ng panahon. Nang huminto ang kotse, nakita ni Alona ang isang malaking gate, kalawangin at luma. Sa likod nito, nakatayo ang isang lumang mansyon, malaki, ngunit halatang pinabayaan na. Ito ang lumang mansyon ng pamilya namin, Alcantara Residence. Sabi ni Marcos, binuksan ang gate. Ang bahay na binanggit ni Nanay Elena. Nanlamig si Alona. Ito ang lugar. Ang lugar kung saan nasira ang buhay ng kanyang lola. Ang lugar na kinamumuhian niya. Ngunit naglakad siya kasama ni Marcos. Pinilit niyang maging matatag. Sa bawat hakbang nila sa loob ng bakuran, naaalala ni Alona ang mga kwento ni Nanay Elena. Ang malawak na hardin, ang malaking sala, ang kusina kung saan siya nagtatrabaho. Naglibot sila sa loob ng mansyon. Ang mga lumang kagamitan ay natatakpan ng puting tela. Ang mga bintana ay puno ng alikabok. Ang bawat sulok ay tila naglalaman ng mga kwento ng nakaraan. Huminto si Marcos sa isang lumang library. Mayroong mga lumang libro at larawan. Naghahanap siya. Ito, sabi ni Marcos, kinuha ang isang lumang album. Binuksan niya. Tingnan mo. Sa album, mayroong mga larawan ng pamilya Alcantara. Noong bata pa si Marcos at sa isa sa mga larawan. Sa likuran ng pamilya, nakatayo si Nanay Elena. Mas bata, may ngiti at halatang malakas. Ngunit sa kanyang mga mata, may bahid ng kalungkutan. Naramdaman ni Alona ang pagtibok ng kanyang puso. Ito nga. Ito ang katotohanan. Ang kanyang lola ay narito, sa bahay na ito. Ito ang patunay, Alona. Sabi ni Marcos, ang kanyang boses ay malambot. Ang pamilya ko ang nagdulot ng sakit sa pamilya mo. Humihingi ako ng tawad para sa lahat ng nangyari, sa lahat ng dinanas ni Nanay Elena. Hindi ko ito maibabalik, pero gusto kong malaman mo na
Hindi ko sinusuportahan ang nangyari at gusto kong ayusin ang lahat. Naramdaman ni Alona ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang galit na matagal niyang kinimkim, ang puot na ipinasa sa kanya ni Nanay Elena ay unti-unting lumambot. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Hindi ito galit na luha, kundi luha ng sakit, ng pagpapalaya. Alam mo ba kung gaano kami naghirap, Marcus? Umiiyak niyang tanong. Ang mga bulungan, ang paghusga, ang kawalan ng hustisya, ang lahat ng iyon, dahil lang sa pagiging mahirap namin. Alam ko, Alona, at masakit sa akin na marinig iyan. Tugon ni Marcus, lumapit sa kanya. Pero hindi ko hahayaang mangyari ulit iyon sa inyo, sa anak natin. Aalagaan ko kayo. Poprotektahan ko kayo. Nag-angat ng tingin si Alona. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Marcus, ang kanyang sariling sakit. Hindi na ito isang aroganteng bilyonaryo, isang lalaking handang umako ng responsibilidad, hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang nakaraan. Dahan-dahan, niyakap siya ni Marcus. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi pumalag si Alona. Niyakap niya pabalik si Marcus at ibinuhos ang lahat ng sakit na matagal na niyang dinadala. Nang humiwalay sila sa yakap, tiningnan niya si Marcus. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Mayroong isang kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Isang koneksyon na mas malalim pa sa kanilang pagkakamali. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Marcus sa kanya. Hinawakan niya ang pisngi ni Alona. Ang kanyang labi ay lumapat sa labi ni Alona. Isang halik. Hindi isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pag-unawa, ng pagpapatawad at ng pag-asa. Sa halik na yon, tila ba naghilom ang mga sugat ng nakaraan. Sa gitna ng lumang mansyon, sa pagitan ng mga alaala ng sakit at paghihirap, nagkaroon ng isang bagong simula. Isang simula ng tiwala. Flashback ni Clarissa. Nang gabing iyon, habang si Marcus at Alona ay naglalakad sa hardin ng lumang mansyon, nagtatawanan, hawak ang kamay ng isa't isa, mayroong isang anino na nagtatago sa likod ng malalaking puno. Si Clarissa, nakasuot siya ng isang dark na hoodie, ang kanyang mukha ay halos nakatago sa dilim. Hawak niya ang kanyang cellphone at kinukunan ng larawan ang bawat galaw ni na Marcus at Alona. Ang bawat kuha ay tila ba nagdaragdag ng lason sa kanyang dugo. Nang makita niya ang halik na yon ay sumira sa lahat. Ang kanyang mga kuko ay mahigpit na nakakapit sa telepono. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Balik sa kasalukuyan. Masarap pala ang maging masaya, bulong ni Clarissa habang nakatayo sa labas ng gate ng mansyon, pinagmamasdan ang nagliliwanag na bintana kung saan nagkakasama sina Marcus at Alona. Tingnan natin hanggang kailan. Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang nangiti na tila nangangako ng kapahamakan. POV. Marcus Alcantara. Ang halik na yon sa lumang mansyon ay tila ba nagbukas ng isang bagong kabanata sa buhay ni na Marcus at Alona. Ang pader na matagal nang nakaharang sa kanila ay gumuho at sa halip ay itinayo ang isang pundasyon ng pag-unawa at unti-unting pagtitiwala. Ang dating aroganteng bilyonaryo ay naging isang lalaking may matinding pagmamahal at pag-aalaga. Si Alona naman, mula sa pagiging matigas at mapanlaban, ay unti-unting lumalambot, nagbubukas ng kanyang puso. Abala sila sa paghahanda para sa pagdating ng kanilang anak. Mga gamit ng sanggol, crib, damit. Lahat ay binibili nila ng magkasama. Sa bawat pagpili ng gamit, nakikita ni Marcus ang kagalakan sa mga mata ni Alona at iyon ang pinakamagandang regalo para sa kanya. Ang mga simpleng sandali na ito ay mas mahalaga pa sa anumang deal na kanyang napagkasunduan. Ngunit sa likod ng kagalakan na iyon, may isang anino na laging sumusunod. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Marcus sa kanyang opisina sa kondo, nakatanggap siya ng isang email mula sa isang hindi kilalang account.
Walang pangalan, walang sender. Tanging isang linya lang ng teksto. May mangyayaring masama sa mahal mo. Mag-ingat ka. Sinubukan niyang i-trace ang email, ngunit walang lumabas. Wala itong koneksyon sa kahit saan. Para itong isang ghost. Ngunit ang mensahe ay malinaw. Kinabahan si Marcus. Nagdagdag siya ng security personnel sa labas ng kondo. Binilinan niya ang kanyang mga tauhan na maging mas alerto. Hindi niya maaring baliwalain ang anumang banta. Lalo na ngayon na mayroon na siyang Alona at ang kanilang anak. Nang gabing iyon, habang magkatabi silang natutulog, nagising si Marcus sa paghaharurot ni Alona. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. "Alona, anong nangyari?" tanong ni Marcus. Hawak ang kanyang balikat. Nagising si Alona at mabilis na niyakap si Marcus. "Nag-dream ako. Isang bangungot, Marcus. Nakita ko ang sarili ko at ang anak natin. Nahuhulog sa isang malalim na bangin. May humahabol sa atin. Isang itim na anino. Hindi ko alam kung sino." Hinawakan ni Marcus ang kanyang mukha. "Panaginip lang iyon, Alona. Nandito ako. Ligtas ka." Ngunit sa loob niya, ang kaba ay lalong lumakas. Ito ba ang tinutukoy ng email? Ang mga babala ay lalong nagiging totoo. Kahit na may bodyguard si Alona, may CCTV at mayroon si Marcus, mayroong isang bagay na hindi pa rin niya maipaliwanag. Ang pakiramdam ng laging may nagmamasid ng isang banta na tila naghihintay lang ng pagkakataon. Isang umaga, habang naglalakad si Alona patungo sa botika para bumili ng bitamina, kasama ang 2 discreet na bodyguard na sumusunod sa kanya, may nakita siyang isang itim na kotse na nakaparada sa kabilang kalsada. May isang anino sa likod ng tinted na bintana. Tila ba pamilyar ang anino, ngunit mabilis itong umalis. Ikinuwento niya ito kay Marcus. "Marcus, nakita ko ulit. Alam kong may sumusunod sa atin. Pakiramdam ko, si Clarissa yon." Napasandal si Marcus sa upuan. Clarissa. Alam niyang kaya itong gawin ni Clarissa. Ang galit ng babaeng yon ay walang hanggan. "Huwag kang mag-alala, Alona," sabi ni Marcus. Pilit na pinapanatili ang kanyang composed na mukha. "Hindi ko hahayaang saktan kanya. Mas magiging mahigpit pa tayo sa seguridad." Ngunit sa loob niya, alam niyang may nagbabantang masama. Ang bawat babala, ang bawat panaginip, ang bawat pakiramdam ay tila ba isang hudyat. Nang gabing iyon, mayroong isang text message na dumating sa telepono ni Marcus. Anonymous ulit. "Ang huling babala. Maghanda ka sa kapahamakan. Malapit na." Nagmadali si Marcus papunta sa kwarto ni Alona. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Alona, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat." Ngunit ang mga salita niya ay tila walang lakas. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nagpapahirap sa kanya. Kinabukasan, nagpa siya si Alona na maglakad-lakad sa malapit na parke. Kailangan niya ng sariwang hangin. Sumunod ang mga bodyguard at kasama rin niya si Marcus. Masaya sila. Nagtatawanan habang nag-uusap tungkol sa kanilang magiging anak. Nakaramdam si Alona ng uhaw. "Marcus, bibili lang ako ng tubig doon." Turo niya sa isang tindahan sa kabilang kalsada. "Sasama ako," sabi ni Marcus. "Wag na," sabi ni Alona. Ngumingiti. "Kaya ko. Tsaka, nandyan naman ang mga kasama mo." At naglakad si Alona patungo sa kabilang kalsada. Si Marcus ay nakatayo sa tabi ng kanilang sasakyan, kasama ang mga bodyguard. Tinitingnan niya si Alona na dahan-dahang tumamatawid. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ngunit bigla, naramdaman niya ang kakaiba. Isang biglaang lamig. Mula sa kabilang kalsada, isang malaking truck ang biglang bumilis. Hindi ito sumusunod sa traffic rules. Diretso itong patungo kay Alona. Parang wala itong balak huminto. Nanlaki ang mga mata ni Marcus. "Alona, tumakbo ka." Malakas niyang sigaw. Ngunit huli na ang lahat.
Ang truck ay mabilis na lumapit kay Alona. Ang tunog ng preno ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Isang malakas na bang ang narinig. Nanginginig si Marcos. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. POV, Marcos Alcantara. Ang tunog ng malakas na pagbangga ay tila ba nagpabingi kay Marcos. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang sigaw niyang, "Alona, tumakbo ka!" ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang tainga. Ngunit huli na. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Nakatitig sa gitna ng kalsada kung saan nakahandusay si Alona. Napapaligiran ng basag na salamin at mga debris. "Alona!" Malakas niyang sigaw. Tumakbo papalapit sa babae. Hindi na iniisip ang anumang panganib. Nang makalapit siya, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakita niya si Alona, nakahandusay, duguan. Ang kanyang tiyan, ang tiyan na may dalang buhay, ay tila nasaktan ng husto. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay halos nakapikit. "Alona, gumising ka! Hindi! Hindi ito mangyayari!" Gulantang niyang sigaw, niyakap ang babae. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo. Ang mga tao sa paligid ay nagkakagulo. May mga sumisigaw. May mga tumatawag ng ambulansya. Ang mga bodyguard ni Marcos ay mabilis na kumilos, hinaharangan ang mga usisero at sinusubukang panatilihin ang kaayusan. Ngunit para kay Marcos, ang lahat ay malabo. Ang tanging nakikita niya ay si Alona. "Ambulansya! Bilisan ninyo! May buntis na babae!" Gulantang niyang sigaw habang hawak-hawak si Alona. Ang kanyang dibdib ay masakit sa bawat paghinga. Dumating ang ambulansya sa loob ng ilang minuto. Ngunit para kay Marcos, parang isang oras na ang lumipas. Mabilis na isinakay si Alona. Sumama si Marcos, hinawakan ng kamay ni Alona. Pilit na kinakausap ito kahit na alam niyang hindi siya nito naririnig. "Alona, lumaban ka. Para sa atin. Para sa anak natin." Nang makarating sila sa ospital, mabilis na dinala si Alona sa emergency room. Si Marcos ay naiwan sa labas, duguan, nanginginig. Ang kanyang isip ay bumabalik sa nakaraan, sa araw na nawala ang kanyang kapatid sa isang aksidente. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan, ng pagkawala, ay bumabalik. "Sir Marcos?" Lumabas ang isang doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. "Kailangan po natin kayong makausap." Mabilis na lumapit si Marcos. "Doc, paano po si Alona, ang anak namin?" "Mabigat po ang kondisyon ni Miss Reyes, sir. Malaki ang internal bleeding. Kailangan niya ng agarang operasyon," sabi ng doktor. Ang kanyang boses ay malungkot. Ang sanggol, nasa panganib din. Napakalaki ng impact. Meron po tayong 2 pasyente ngayon, sir. At meron po tayong napakahirap na desisyon na kailangan gawin. Nanlamig si Marcos. "Anong desisyon po?" "Sa kasalukuyang sitwasyon po, merong napakababang tsansa na mailigtas natin ang pareho. Kung pipiliin po nating iligtas ang sanggol, mas mataas ang tsansa na mawala ang ina. Kung pipiliin po nating iligtas ang ina, maaaring mawala ang sanggol. Ang paggawa ng 2 operasyon nang sabay sa kanilang kondisyon ay halos imposibleng magtagumpay," paliwanag ng doktor. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Sino po ang pipiliin ninyo, Sir Marcos? Ang ina o ang anak?" Bumagsak si Marcos sa isang upuan. Ang mundo niya ay biglang nagdilim. Ang tanong na yon ay parang isang matalim na balaraw na tumusok sa kanyang puso. Ang pagitan ng buhay at kamatayan. Ang pagitan ng 2 mahalagang buhay. Ang kanyang isip ay nag-flashback sa kanyang kapatid, sa pakiramdam ng kawalan. Hindi niya maaaring mawala ulit ang isang taong mahalaga sa kanya. Hindi niya maaaring hayaan si Alona. Si Alona ang nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa, ng bagong pagmamahal. Si Alona ang simula ng kanyang pamilya. "Iligtas ninyo si Alona," matigas niyang sabi.
Ang kanyang boses ay tila sirang-sira, ngunit puno ng determinasyon. Siya ang puso ng lahat. Siya ang mahalaga. Ang anak namin. Kung ipapahintulot ng Diyos, sana mailigtas din. Pero unahin ninyo si Alona. Tumango ang doktor. Gagawin po namin ang lahat, sir. At pumasok na ito sa operating room. Si Marcus ay naiwan sa labas ng operating room, tulala. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo ni Alona. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang pakiramdam ng pagkawala ay tila ba bumabalik. Ito na ba? Ito na ba ang katapusan ng kanilang kwento? Ang katapusan ng kanyang pag-asa? Maya-maya, may dumating. Si Clarissa. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting dress. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang bagay. Marcus, darling. Diyos ko, anong nangyari? Sabi ni Clarissa, lumapit sa kanya. Balita ko, na-aksidente daw si Alona? May bahid ng pagkadismaya sa boses niya, ngunit tila may nagtatagong kasiyahan sa ilalim nito. Hindi sumagot si Marcus. Tiningnan niya lang si Clarissa nang may galit. Alam niyang ito ang gawa niya. Alam niyang ito ang gusto niya. Huwag kang mag-alala, Marcus, sabi ni Clarissa. Hinawakan ang kanyang braso. Nandito ako. Aayusin natin ito. Babalik ka sa akin. Tayo ang para sa isa't isa. Hindi ang babaeng yon. Hindi. Hindi na. Hindi na babalik si Marcus sa kanya. Ang kanyang puso ay naniniwala na ang lahat ay tungkol kay Alona. Ngunit ang lahat ay malabo. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay bumabalot sa kanya. Ilang oras ang lumipas. Ang bawat minuto ay parang isang walang katapusang paghihintay. Si Marcus ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Nag-angat ng tingin si Marcus. Ang kanyang hininga ay tila huminto. Povey, Marcus Alcantara, Nanay Elena, sa pamamagitan ng flashback, internal na pag-iisip. Ang oras ay tila huminto. Ang bawat tibok ng puso ni Marcus ay tila isang martilyo na humahampas sa kanyang dibdib. Ang paglabas ng doktor sa operating room ay ang sandaling nagdedesisyon kung magpapatuloy pa ba ang kanyang mundo o tuluyan ng guguho. Nanginginig ang kanyang mga labi at halos hindi siya makahinga. Doc, paano po sila? Tanong ni Marcus. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang doktor, napagod, ngunit may ngiti sa mga labi, ay nagsalita. Sir Marcus, mayroon tayong milagro. Nanlaki ang mga mata ni Marcus. Milagro? Pareho po silang ligtas. Si Miss Reyes, stable na ang kanyang kondisyon pagkatapos ng matagumpay na operasyon. Ang baby, malakas po ang tibok ng puso niya, nakayanan niya. Kaunting monitor na lang at magiging maayos na ang lahat. Bumagsak si Marcus sa sahig, ngunit hindi na ito dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kaginhawaan. Ang luha ay umagos sa kanyang mga mata, luha ng pasasalamat, ng kagalakan. Paano po? Paano po nangyari iyon? Sinabi ninyong mahirap, halos imposible? Gulat niyang tanong. Isang matagumpay na operasyon. Nagkaroon tayo ng napakabilis na reaksyon mula sa isang private donor na nagbigay ng pondo para sa isang emergency team at ang pinakamahusay na pediatric surgeon na available. Paliwanag ng doktor. Ang kanyang pagiging mapagbigay ay nakatulong ng malaki. Kung wala siya, mas malaki ang posibilidad na mawala ang isa o pareho. Sino po ang donor? Tanong ni Marcus. Nagtataka. Ngumiti ang doktor. Hindi niya po gustong pangalanan, ngunit sinabi niya na ito ay para sa pagbabayad ng utang ng nakaraan. Pagbabayad ng utang ng nakaraan? Tila isang familiar na phrase iyon kay Marcus. Naalala niya ang mga salita ni Nanay Elena.
Agad na tumawag si Marcus sa kanyang PI. Gusto kong alamin kung sino ang private donor na nagbayad para sa operasyon ni na Alona. Mabilis. Iilang oras ang lumipas. Si Alona ay dinala sa isang private room. Mahina pa siya, ngunit nagising siya at ngumiti nang makita si Marcus. At sa tabi niya, ang isang maliit na crib. At sa loob nito, ang kanilang anak. Buhay, ligtas. Nang gabing iyon, dumating ang tawag mula sa kanyang PI. Sir Marcus, nalaman po namin, ang private donor po ay si Elena Reyes. Nanlaki ang mga mata ni Marcus. Nanay Elena. Agad siyang pumunta sa bahay ni Nanay Elena. Nakaupo ang matanda sa kanyang upuan, naglalaban ng isang lumang damit. Nanay Elena? Tanong ni Marcus. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at pasasalamat. Kayo po ang nagbayad para sa operasyon? Nag-angat ng tingin si Nanay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit merong isang uri ng kapayapaan. Oo, Marcus. Bakit? Masama ba? Hindi po. Hindi po. Nagpapasalamat po ako. Pero, paano po? Saan po kayo kumuha ng ganoong kalaking pera? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Nanay Elena. Ang lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng inipon ko sa buong buhay ko, ibinigay ko para sa apo ko at sa apo sa tuhod ko. Mayroon din akong kaibigan, isang dating kasamahan sa trabaho noon na naging matagumpay din sa buhay. Siya ang tumulong sa akin na makahanap ng mga doktor at mag-coordinate ng lahat nang hindi nalalaman ng marami. Pero, bakit po? Tanong ni Marcus. Ang galit ninyo po sa amin. Umiling si Nanay Elena. Galit ako, oo. Matindi ang galit ko sa pamilya ninyo. Ang sakit na dinanas ko ay hindi ko malilimutan. Ngunit nang malaman kong si Alona at ang magiging anak ninyo ay nasa bingit ng kamatayan, hindi ko kayang hayaan. Hindi ko hahayaang maranasan ng apo ko ang dinanas ko na mawalan ng pag-asa. At ang batang iyon, wala siyang kasalanan. Hindi niya dapat dalhin ang mga pasanin ng nakaraan. Lumapit si Nanay Elena kay Marcus. Hinawakan niya ang kamay nito. Marcus, alam kong mahal mo ang apo ko. Nakita ko yon sa iyong mga mata. Nakita ko ang iyong pag-aalala. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ngayon, ang mahalaga ay ang kinabukasan. Ang kinabukasan ng pamilya ninyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, yumakap si Nanay Elena kay Marcus. Isang yakap na puno ng pagpapatawad, ng pagtanggap, ng pagmamahal. Ang mga pader ng nakaraan ay tuluyan ng gumuho. Nang bumalik si Marcus sa ospital, hinawakan niya ang kamay ni Alona. Ligtas na tayo, Alona. Pareho kayo ng anak natin. Tiningnan siya ni Alona. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat, Marcus. Salamat sa lahat. Hindi lang ako ang dapat pasalamatan, Alona, sabi ni Marcus. Ngumiti. Si Nanay Elena, siya ang milagro natin. Siya ang nagligtas sa inyo. Nagulat si Alona. Nagsimula siyang umiyak. Ang kanyang lola, na matagal nang may puot sa mga mayayaman, ay nagawa ang lahat para sa kanya. Kinausap ni Marcus si Alona tungkol sa lahat. Ang nakaraan ni Nanay Elena, ang pagpapatawad. At sa wakas, si Alona ay nakaramdam ng tunay na kapayapaan. Nang gabing iyon, habang si Nanay Elena ay nakahiga sa kanyang kama, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kisame. Ang kanyang puso ay puno ng katahimikan. Panahon na para magsimula ng bagong kabanata. Para sa inyong pamilya, bulong ni Nanay Elena sa dilim. Ngunit habang nagpapahinga siya, may isang maliit na tinig sa isip ni Marcus ang nagbigay sa kanya ng babala. Ang mukha ni Clarissa sa ospital, ang kanyang ngiti. Mayroon pa ring isang labanan na kailangan niyang harapin. POV, Marcus Alcantara. Ang milagro sa ospital,
ang pagpapatawad ni Nanay Elena at ang panibagong buhay ni na Alona at ng kanilang anak ay nagbigay kay Marcus ng lakas at determinasyon. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang mukha ni Clarissa, ang kanyang huwad na pag-aalala sa ospital, ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Alam niyang siya ang nasa likod ng lahat. Kinausap ni Marcus ang kanyang private investigator. Gusto kong malaman mo ang lahat tungkol sa driver ng truck na nakabangga kay Alona. Alamin mo ang kanyang koneksyon kay Clarissa Monteclaro. Lahat. Pati na rin ang lahat ng pinansyal na transaksyon ni Clarissa nitong mga nakaraang buwan. Abala si Marcus sa paghahanap ng ebidensya. Ayaw niyang bumalik sa kanyang trabaho sa opisina. Ang tanging nasa isip niya ay ang pagprotekta sa kanyang pamilya at ang pagganti sa taong nagtangka sa buhay nila. Ilang araw ang lumipas. Ang mga reports ay sunod-sunod na dumating. Unang report, ang driver ng truck ay may malalim na koneksyon sa isang fixer na kilala sa iligal na gawain. Ang fixer na ito ay may record na nagtrabaho para sa pamilya Monteclaro noon. Ikalawang report, isang malaking halaga ng pera ang inilipat mula sa account ni Clarissa Monteclaro patungo sa account ng fixer, ilang araw bago ang aksidente. Mayroong ring mga text messages at tawag na nagpapahiwatig ng isang trabaho. Ikatlong report, isang nakatagong kamera sa entrance ng bar kung saan naganap ang accident na gabing kasama niya si Alona na nakuha ng isang kaibigang pulis ng kanyang PI ay nagpapakita kay Clarissa na nakikipag-usap sa isang waiter at binibigyan ng maliit na vial ang waiter. Ang waiter ay muling nagpunta sa table ni Marcus at naglagay ng isang bagay sa kanyang inumin. Ang galit ni Marcus ay umapaw. Hindi lang ito aksidente, ito ay isang planadong pagpatay. At ang gabing iyon sa bar, ito ay planado din ni Clarissa. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang malaking pagtatangka na sirain ang kanyang buhay. Agad na hinanap ni Marcus si Clarissa. Pumunta siya sa penthouse nito na hindi na niya pinuntahan simula nang makilala niya si Alona. Nang makarating siya, nasa living room si Clarissa, umiinom ng red wine, tila ba walang nangyari. Ang kanyang mukha ay puno ng pagpapanggap ng kapayapaan. "Marcus, darling, buti naman at naparito ka," sabi ni Clarissa. Tumayo at lumapit sa kanya. Pilit na niyayakap siya. "Alam kong mahirap ang nangyari, pero nandito ako para sa'yo. Kaya nating ayusin ang lahat." Ngunit itinulak siya ni Marcus. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. "Huwag kang magpanggap, Clarissa," matigas na sabi ni Marcus. "Alam ko na ang lahat." Namutla si Clarissa. "Ano ang sinasabi mo?" "Ang aksidente. Ikaw ang nasa likod nito, hindi ba?" Sabi ni Marcus, pinipigilan ng kanyang sarili na hindi ito saktan. "Ang gabing iyon sa bar, ang paglagay mo ng droga sa inumin ko. Lahat, Clarissa. Ang lahat ng kasinungalingan mo, ang lahat ng kasamaan mo, alam ko na." Hinagis ni Marcos sa harapan ni Clarissa ang mga ebidensya, ang mga larawan ng driver, ang mga bank statements, ang video mula sa bar, at ang mga text messages. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi totoo yan," sigaw ni Clarissa. Pilit na nagtatago sa likod ng kanyang kasinungalingan. "Binabaluktot mo ang katotohanan. Ayaw mo lang sa akin." "Huwag ka nang magpanggap, Clarissa," sabi ni Marcos. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkamuhi. "Ang pamilya mo ay bangkarote. Kailangan mo ng Monteclaro na pangalan para makasal sa akin. Ang lahat ng ito ay para sa pera at posisyon, para sa pamilya mo. Hindi para sa akin, hindi para sa pag-ibig." Ang mga salita ni Marcos ay tila ba pumutol sa huling pader ng kasinungalingan ni Clarissa. Bumagsak siya sa sofa, umiiyak. Oo, ako ang may gawa. Ano ngayon?" Sigaw ni Clarissa. Ang kanyang muka ay puno ng luha at galit. "Kung hindi ko ginawa iyon, mawawala ang lahat sa akin. Ang pangalan ng Monteclaro ay magiging basura.
Kailangan ko si Marcus. Kailangan ko ang pera mo. Kailangan ko ang lahat. Dahil sa babaeng iyon, lahat ay nasira. Siya ang sumira sa lahat. Patuloy siyang umiyak, nagpaliwanag sa kanyang desperasyon, sa kanyang takot na mawala ang lahat. Ngunit para kay Marcus, ang kanyang mga paliwanag ay walang saysay. Wala itong kakayahang burahin ang sakit na dulot niya. Wala kang karapatang saktan si Alona at ang anak ko, Clarissa. Sabi ni Marcus, kinuha ang kanyang telepono. Hindi ko hahayaang makatakas ka sa batas. Tinawagan ni Marcos ang pulis. Nang marinig ni Clarissa ang tawag, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Ako ang fiancé mo. Anak ako ng Monteclaro. Hindi mo ako pwedeng ipahuli. Ngunit huli na ang lahat. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating ang mga pulis. Nang iposasan si Clarissa, lumaban siya. Sumigaw siya. Marcus, hindi! Hindi mo ako pwedeng gawing ganito. Walang hiya ka. Babalik ako. Hindi ko ito makakalimutan. Ngunit hindi na pinansin ni Marcos ang kanyang mga sigaw. Pinanood niya lang si Clarissa na dalhin ng mga pulis. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ngunit meron ding isang pakiramdam ng hustisya. Pagkatapos umalis ng mga pulis, bumalik si Marcos sa ospital. Pumasok siya sa kwarto ni Alona. Alona, gusto kong sabihin sa iyo ang lahat, sabi ni Marcus. Hawak ang kamay niya. Ikinuwento niya ang lahat ng ginawa ni Clarissa, mula sa paglagay ng droga sa kanyang inumin hanggang sa pagplano ng aksidente. Natahimik si Alona. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at gulat. Hindi ko inaasahan na ganoon siya kasama. Mahina niyang sabi. Napakasakit ng lahat ng iyon, Alona. Pero natapos na. Sabi ni Marcus, ligtas na tayo. Ligtas na ang anak natin. Tiningnan siya ni Alona. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang pagpapatawad, hindi lang para sa mga kasalanan ng nakaraan, kundi para na rin sa lahat ng dinanas niya. POV, Alona Reyes. Ang mga araw sa ospital ay unti-unting lumipas. Ang katawan ni Alona ay naghihilom at ang kanyang puso ay nagpapagaling din. Ang katotohanan tungkol kay Clarissa ay masakit, ngunit ang paglutas nito ay nagbigay ng kapayapaan. Ngayon, ang tanging mahalaga ay ang bagong buhay na hawak niya sa kanyang mga bisig. Isang umaga, habang nakatanaw si Alona sa bintana ng kanyang silid, hawak ang kanyang anak, naramdaman niya ang matinding pagmamahal. Ang kanyang anak, ang bunga ng kanilang pagsubok, isang liwanag na nagbigay ng kulay sa kanyang mundo. Kumusta na ang baby natin? Tanong ni Marcus, pumasok sa silid. May dalang kape para kay Alona. Malakas na malakas, sabi ni Alona, ngumiti. Siguro nga, Elias ang ipangalan natin sa kanya. Elias? Tanong ni Marcus, umupo sa tabi niya. Magandang pangalan, Elias. Ang ibig sabihin ay, ang Panginoon ay Diyos ko. Bagay sa kanya, ang milagro natin. Ngumiti si Alona. Elias, ang kanilang Elias. Nang makalabas si Alona sa ospital, diretso sila sa kondo na inihanda ni Marcus. Ngayon, hindi na ito isang lugar ng pagtatago, kundi isang simula ng kanilang tahanan. Ang mga gamit ng bata ay nakalagay na. Ang kwarto ni Elias ay handa na. Hindi na niya nararamdaman ng takot. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Isang araw, bumisita si Nanay Elena. Nang makita niya si Elias, ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha. Napakagandang bata. Bulong ni Nanay Elena, hinawakan ang kamay ni Elias. Tiyak kong magiging masaya ang kanyang buhay. Salamat sa inyo, Nanay Elena, sabi ni Alona, umiiyak. Kayo ang dahilan kung bakit kami buhay. Walang anuman, apo, sabi ni Nanay Elena, hinawakan ang pisngi ni Alona. Ang pag-ibig sa pamilya, iyon ang pinakamalakas. Mas malakas pa sa anumang galit ng nakaraan. Sa araw na yon, nagkaroon sila ng isang masayang tanghalian. Nagtawanan, nagkwentuhan.
Ang kanilang pamilya ay buo na. Marcus, Alona, Elias at Nanay Elena. Kinabukasan, isang simpleng seremonya ang inihanda. Sa palengke ng silangan. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar kung saan sila nagkita. Ang lugar na sumasalamin sa kung sino si Alona. Ang silyar ni Alona ay ginawang altar. Ang mga sariwang bulaklak ay nakapaligid. Ang mga kaibigan at kapitbahay ni Alona sa palengke, na dati ay humuhusga sa kanya, ay naroroon. Nagbibigay ng suporta at pagmamahal. Maging si Mang Tonyo ay naroon. Umiiyak sa tuwa. Napakasaya ni Alona. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang ganda. Hawak ang kanyang buke ng mga sariwang bulaklak. Naglakad siya patungo kay Marcus. Si Marcus ay nakatayo sa harap ng altar, suot ang kanyang puting barong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal nang makita si Alona. Ang kanyang dating malamig na tindig ay napalitan ng init ng pag-asa ng kagalakan. Alona, simula ngayon, ipinapangako ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal ko, sabi ni Marcus. Hawak ang kamay niya. Ipangako ko na poprotektahan ko kayo ng anak natin sa lahat ng pagsubok. Ipangako ko na magiging matapat ako at magiging isang mabuting asawa at ama. Mahal kita, Alona. Marcus, mula sa simula, kinamumuhian kita, sabi ni Alona. Ngumiti, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit ngayon, mahal na mahal kita. Ipangako ko na magiging kasama mo ako sa lahat. Sa hirap at sa ginhawa. Aalagaan natin ang ating pamilya at susubukang ayusin ang lahat ng sakit ng nakaraan. Mahal kita, Marcos. Nagpalitan sila ng singsing, isang simpleng seremonya, ngunit puno ng matinding pagmamahal. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon sila ng isang masayang salo-salo sa palengke. Nagtawanan, sumayaw, kumain. Ang komunidad ay nagdiwang kasama nila. Nang gabing iyon, habang hawak ni Marcus at Alona, si Elias, nakatayo sila sa tabi ng dagat sa palengke ng silangan. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng ginto at kahel na kulay sa kalangitan. Sana, Elias, lumaki ka sa isang mundo na puno ng pagmamahal. Sabi ni Alona, hinawakan ng ulo ng kanyang anak. Isang mundo na hindi ka huhusgahan. Isang mundo na hindi ka iiwan. Lalaki siyang matatag, Alona. Sabi ni Marcus, niyakap silang dalawa. Lalaki siyang puno ng pag-asa dahil meron siyang pamilyang nagmamahal sa kanya. Tiningnan ni Marcus si Alona, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ngayon, wala na akong hihilingin pa, Alona. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Alona. Ang kanilang pamilya ay buo na. Ang kanilang pamilya ay nagsisimula pa lang. Pipo V, Nguy Catrin, Third Person Omniscient Limited Alona and Marcus. Ilang taon ang lumipas at ang palengke ng silangan ay nagpatuloy sa kanyang maingay at masiglang ritmo. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang pamilya na naging simbolo ng pag-asa, pagmamahal at pagpapatawad. Sina Alona at Marcus. Ang kanilang anak na si Elias, na ngayon ay 4 na taong gulang na, ay lumaki sa pagitan ng dalawang mundo, ang simple at masiglang palengke ng kanyang ina, at ang moderno at abalang syudad ng kanyang ama. Ngunit sa puso ni Elias, walang pagkakaiba. Ang lahat ay tahanan at ang lahat ay puno ng pagmamahal. Isang hapon, nakita si Elias na tumatakbo sa gitna ng palengke, nagpapahabol sa isang itim na pusa. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa hangin. Si Alona, na ngayon ay nagpapatakbo na ng isang maliit ngunit maunlad na seafood restaurant sa tabi ng kanyang dating silyar, ay nakatayo sa labas, nakangiti, habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Lumapit si Marcus, ang kanyang kamay ay nakapulupot sa bewang ni Alona. Sa kabila ng pagiging abalang CEO ng Alcantara Enterprises,
Laging may oras si Marcus para sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga desisyon sa negosyo ay hindi na lang tungkol sa kita, kundi tungkol na rin sa epekto nito sa komunidad, lalo na sa mga tulad ng palengke ng silangan. Ang bilis lumaki ng anak natin, sabi ni Marcus, hinalikan ang tuktok ng ulo ni Alona. Dahil puno siya ng pagmamahal, sagot ni Alona, sumandal sa kanya. Ang pamilya Alcantara Reyes ay naging halimbawa ng pagbabago. Hindi lang sila nagpakasal, kundi nagpatuloy silang bumalik sa palengke. Nagtayo ng mga proyekto para sa komunidad, nagbigay ng scholarship sa mga kabataan, at nagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ipinakita nila na ang pagmamahal ay hindi limitado sa estado sa buhay. Si Nanay Elena, na ngayon ay mas matanda na, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan, ay laging nasa tabi nila. Madalas niyang kinukwento kay Elias ang kanyang nakaraan, ngunit hindi na ito mga kwento ng galit at sakit. Sa halip, ito ay mga kwento ng pagpapatawad, ng lakas, at ng pag-asa. Ang lola mo, Elias, napakalakas na babae, sabi ni Nanay Elena habang hawak ang kamay ni Elias. Hindi siya sumuko, kahit gaano kahirap ang pinagdaanan niya. At ang pagmamahal niya sa'yo, mas malakas pa sa anumang sakit ng nakaraan. Nang gabing iyon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa karagatan ng palengke ng silangan, sina Marcus at Alona ay nakaupo sa tabi ng dagat, hawak ang kamay ng isa't isa. Si Elias ay nakaupo sa pagitan nila, nakangiti habang pinagmamasdan ang nagbabagong kulay ng kalangitan. Naalala mo pa ba noong una tayong nagkita dito? Tanong ni Alona, tumingin kay Marcus. Gusto kitang suntukin. Gusto kitang layuan. Ngumiti si Marcus. At naalala ko kung gaano ako nagpumilit. Hindi ko alam noon kung bakit, pero may nagtulak sa akin na huwag sumuko. Ngayon alam ko na. Ikaw, Alona. Ikaw at ang pamilyang ito. Ang pag-ibig natin, Marcus, ay isang pamana. Sabi ni Alona, sumandal sa kanya. Isang pamana ng pagpapatawad, ng pag-asa at ng pagkakaisa. Ang sikat ng araw ay unti-unting nawawala at ang buong paligid ay nababalutan ng ginto at kahel na kulay. Ang tunog ng mga alon ay tila ba isang lalabay. Si Elias ay tumakbo papalapit sa kanila, niyakap ang kanyang mga magulang. Ang pamilya, 3 taon na nabuo sa gitna ng pagsubok, ay ngayon ay buo, puno ng pagmamahal. Sa bawat paglubog ng araw, isang bagong pag-asa ang sumisikat sa buhay ni na Alona at Marcus. Patunay na sa kabila ng sakit at pagsubok, ang pag-ibig, pagpapatawad at pamilya ang tunay na kayamanan.